Isang gabi sa Hong Kong, isang North Korean prodigy ang naglaho at doon nagsimula ang kwento ng malahimalang pagtakas. Lumaki si Ri Jong-yol sa isang bansa kung saan ang talento ay hindi regalo kundi pag-aari ng estado. Bata pa lang siya, napansin na ng mga guro ang kakaiba niyang utak. Kaya niyang sagutan ang buong elementary math curriculum bago pa tumungtong ng grade 1. Sa North Korea, kapag may ganyang talento ka, there are two possibilities. Dadalhin ka sa espesyal na paaralan para sa mga gifted o gagawin kang ng militar balang araw. Pinadala siya sa Pyongyang No. 1 Senior Middle School, ang pinakamataas na paaralan para sa super talented youth, kumbaga school para sa future geniuses ng bansa. Dito sinasanay ang mga batang nakalaan para sa international competitions o para sa cyber warfare units ng gobyerno. Dahil sa North Korea, kapag matalino ka sa math at computing, madalas ang ending mo ay hindi universidad, kundi isang underground building kung saan ang magiging buong buhay mo ay manghak para sa estado. Pero si Ri, iba. Gusto niya lang maging mathematician, hindi sundalo, hindi hacker, hindi propagandist. 2013, pinadala siya sa International Mathematical Olympiad, IMO. Doon nagsimula ang sunod-sunod na silver medals. Bata pa lang, pero kaya niyang makipagsabayan sa pinakamatalino sa buong mundo. At bawat medalya, mas tumitindi ang hawak ng gobyerno sa kanya. Kasi sa North Korea, ang tagumpay mo sa labas, propaganda nila. Pero may limit. Ayon sa rules ng IMO, you can join the contest only up to a certain age, so merong age limit. And in 2016, Hong Kong, iyon ang huling taon ni Ri sa Olympiad. At dito siya nagdesisyon, ito ang huling pagkakataon kong lumabas ng bansa. Pagbalik ko, wala nang susunod na contest at baka kunin na ako ng militar. At nagsimula ang tahimik, detalyado at napakadelikadong plano. July 15, 2016, Hong Kong. Dumating ang North Korean team kasama ang mga government handlers. Hindi sila pwedeng gumala mag-isa. Bawat kilos may bantay, bawat tawag may nakikinig, pero may isang loophole. Pag nasa dorm sila sa HKUST, hindi 24/7 ang bantay sa bawat kwarto. Doon pumasok ang strategy ni Ri. July 16, gabi. Natapos ang awarding ceremony, nakuha niya ulit ang silver, smiling sa stage, pero kinakabahan sa loob. Alam niyang ito ang last chance. Past midnight, July 17. Habang tulog ang team o siguro pagod lang ang mga handler, tahimik siyang lumabas ng dorm building. Bit-bit lang ang maliit na bag. Dala ang mga certificates at medal para mapatunayan niya ang kanyang identity kung sakaling ayaw maniwala sa mga sinasabi niya. Wala siyang mapa, wala siyang cellphone, hindi siya marunong mag-English, pero may isa siyang pakiusap sa taxi driver, airport. Sa biyahe, hindi siya makahinga ng malalim, kabado, kasi kung may isa lang North Korean handler na magising at makitang wala siya, tapos ang lahat. At alam niyang kung mahuli siya, hindi lang siya ang paparusahan, baka pati ang pamilya niya sa Pyongyang. 3 a.m. Hong Kong International Airport. Pagdating sa airport, hindi siya dumiretso sa immigration. Imposible, wala siyang exit documents dahil hawak yun ng kanyang handler. Ang ginawa niya, hinanap niya ang staff ng Korean Air, isang South Korean airline. At nang makita niya ang uniform, doon siya tumakbo. I want to go to South Korea. Please help. Nagulat ang staff. Teenager, North Korean passport, nanginginig. Pero alam nila ang protocol. Tinawagan nila ang South Korean consulate. At dito nila sinabi ang totoo sa kanya. Hindi ka namin pwedeng sunduin. Kung lalabas ang kahit sinong diplomat para samahan siya, pwede itong ituring ng Hong Kong bilang interference o kahit abduction. At baka agad siyang ibalik sa North Korea. Kaya kailangan niya itong gawin mag-isa. Palihim siyang lumabas ng airport, sumakay ulit ng taxi at mag-isang hinanap ang gusali ng South Korean consulate sa gitna ng Hong Kong. Habang bumabaybay ang taxi sa unti-unting nagigising na kalsada ng Hong Kong, paulit-ulit siyang tumitingin sa likod. Alam niya, sa oras na to, nadiskubre na ng mga handler na nawawala siya. Sa isip niya, ini-imagine niya ang sigaw, ang kaba, ang mabilis na tawag sa airport security, at ang posibleng report sa Chinese authorities na may North Korean student na nawawala. At kung maunahan siya ng mga yon, tapos na. Kapag North Korean agents ang unang nakakita sa kanya, pwede siyang pilitin pa uwiin. Kapag Hong Kong police ang nakadetect na may batang North Korean na humihingi ng asylum, pwede siyang i-detain at ang mas masama, i-deport pabalik sa Pyongyang. Alam din niya ang isa pang katotohanan, mahaba ang galamay ng rehimen ng North Korea. May mga taong pinatahimik nila sa labas ng bansa sa mas mababang dahilan kesa sa ginawa niya. Sa harapan, kalmado lang ang taxi driver, walang kamalay-malay sa drama, nadala ng batang nakaupo sa likuran niya at pagsikat ng araw, huminto ang sasakyan sa harap ng isang glass skyscraper sa Central.
Nandito ang South Korean Consulate at dito, sa wakas, huminga siya ng malalim. Ito ang pinto ng kalayaan. Hindi siya pwedeng galawin ng North Korea sa lugar na ito. Pero pagpasok niya doon nagsimula ang tunay na laban. Kasi kahit nasa loob na siya ng South Korean Consulate, hindi ibig sabihin pwede na siyang isakay agad sa eroplano papuntang Seoul. Oo, teritoryo ng South Korea ang konsulado, pero ang lupa sa ilalim nito ay pag-aari pa rin ng Hong Kong at China. At may malinaw na pulisiya ang China. Ang mga tumatakas mula North Korea ay hindi itinuturing na refugees, kundi illegal border crossers. Sa ganitong kaso, ang standard procedure nila ay ibalik ang isang North Korean sa Pyongyang. Kaya hindi pwedeng kumilos ng padalos-dalos ang consulate. Isang maling hakbang lang pwedeng mabaligtad ang sitwasyon. Kung malaman ng Hong Kong Immigration na may North Korean minor na humihingi ng asylum ng walang tamang permiso, pwede siyang i-detain. At kung ma-influence ng Pyongyang ang usapan, posibleng i-request nilang ibalik si Ri bilang runaway student. Kaya ang naging laban niya, tahimik, mahaba at nakakapagod na paghihintay. Araw-araw, pareho ang routine, gising, kain, at ang kaba na baka sa araw na iyon, may kumatok na hindi nila inaasahan. Hindi siya pwedeng humarap sa bintana, hindi siya pwedeng lumabas, hindi siya pwedeng makita kahit ng ibang staff sa building. Habang umiikot ang mundo sa labas, unti-unting nag-iinit ang tensyon sa loob. May mga impormasyon na dumadating sa consulate na ang North Korean delegation ay naghahanap pa rin sa kanya na may mga tanong sa organizers at may posibilidad na mag-request sila ng tulong sa Hong Kong authorities. Kaya mas naging mahigpit ang protocol, mas naging tahimik ang bawat galaw. At sa kabilang panig, nag-iingat din ang South Korea. Kung masyadong mabilis o masyadong lantad ang paggalaw nila, baka magalit ang Pyongyang, baka ma-pressure ang Hong Kong, at baka mawala ang tsansa ni Ri. Kaya lahat ng usapan, lahat ng request, lahat ng coordination, ginawa sa likod ng saradong pinto. Lumipas ang 1 linggo, 2, 3, hanggang sa hindi na niya namalayang mahigit 80 araw na pala siyang nakakulong sa loob ng isang maliit na kwarto. At isang umaga, may kumatok, hindi malakas, hindi nagmamadali, pero iba ang timpla. Pagbukas ng pinto, naroon ang isang South Korean official, may hawak na envelope. Tahimik lang itong nagsabi, "Handa na ang lahat, pwede ka nang umalis." Yes! Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag, hindi na kailangan ng tanong. Sa unang pagkakataon mula noong tumakas siya, bumagsak ang tensyon sa balikat niya. At noong Setyembre 2016, lumipad si Ri papuntang Seoul. Tahimik lang siyang umupo sa eroplano, huminga ng malalim, sa wakas, kalayaan. Sa South Korea, pinili niyang palitan ang pangalan. Naging Lee Jong-ho. Nagpatuloy ng pag-aaral sa university. Math pa rin. Pero hindi lahat madali dahil lumaki siya sa ibang mundo. Hindi siya marunong gumamit ng smartphone. Hindi siya marunong mag-bank account. Nahihirapan siya sa slang, humor, at social cues. At higit sa lahat, hindi niya alam kung buhay, ligtas, o pinarusahan ang pamilya niyang naiwan. Pero kahit mahirap, kahit mabigat, sinabi niya sa isang interview, "Freedom is confusing at first, but it's still freedom."